Hello mga manay, welcome sa ating kusina. Ngayong araw, samahan niyo ako. Nag-uulam ka ba ng native chicken spicy adobo? Nako, isa tong ulam na talaga namang masarap, malasa, at pwedeng-pwedeng pampulutan. Dahil saktong-sakto, may bisita kaming dumating at marami rin kaming mga alagang native na manok dito. Kaya naman, ito yung ni-request nila na lutuin namin. Kaya naman tara, umpisahan na natin. Bali dito nga ay nalinisan na yung ating manok at pinatadtad ko na rin po. Kasi sila yung nagkatay dito. Ang kaso nga lang, pinaghalo-halo na rin pati yung itlog ng manok. Kaya naman sabi ko, nako baka may tendency itong madurog. So kita nyo, ayan, may mga itlog pa yan. Kasama na rin yung atay at balon-balunan. Linisang maigi po yun, lamasin sa may asin kasi madulas-dulas yan para matanggal yung lansa. Then pagkalipas nun, i-drain lang natin at dito nga ilalagay na natin sa isang malaking paglulutuan. Maglalagay tayo ng mga samya gaya ng sibuyas, luya, tanglad at maglalagay din tayo ng bawang. Papakuluan natin to para talaga namang kumapit sa kanya yung mga pampalasa na to. Then tatakpan lang natin yan pagkalipas natin maglagay ng tubig at hayaan na kumulo. Pagkakulo po ng mga at least 10 to 15 minutes ay hahanguin natin to. So, hindi pa to luto mga manay ha. Ito po ay makunat-kunat pa kasi kapag mga native talaga, makunat to talagang matagal na palambutin lalo na kapag nangingitlog na yung manok. Pero isa to talaga sa masarap na ulam lalo na kapag sinabawan o yung tinola o sinampalukan. At dito nga, pagkatapos natin pakuluan ay paghihiwalay natin yung sabaw at yung manok. Tatanggalin na rin natin yung tanlad at luya. At pagkatapos nga natin gawin yon, magsalang tayo ng malaking kawali na ating paglulutuan at magpainit ng mantika. Susundan natin ang pagigisa ng maraming bawang. Maraming bawang para mas masarap para sa ating adobo. Kayo mga manay, hilig nyo ba ang native na chicken? Para sa akin, mas gusto ko to kasi mas malinamnam, mas malasa talaga. Then, gigisahin lang natin to hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. At susundan na rin natin ng maraming sibuyas na pula. Pwede kayo maglagay ng puti kung ayun yung meron sa inyong tahanan. Igisa ng maigi hanggang sa lumabas yung kanyang aroma o mag-translucent yung ating sibuyas. At dito nga kapag naamoy nyo na yung aroma ng bawang, sibuyas na ating ginigisa, ay susundan na rin natin ng paglalagay ng ating pinakuluan na native chicken. So tatanggalin nyo yung luya mga manay ha. Kasi masyadong matapang kapag talagang nilagay nyo or binabad nyo sa pag-aadobo. Maglalagay tayo ng pamintang durog at pino na paghahaluin natin dito sa ating pag-aadobo. Para kapit na kapit po dun sa kanyang laman. Igigisa lang natin to ng maigi. Yan, tinanggal ko yung isang luya na nakita ko. Then yung tanglad, tanggalin nyo na rin yun. At nga pala yung ating pinagpakuluan na tubig, huwag nyo itatapon ha kasi malasa yon. At dito nga pagkatapos natin igisa o sangkutsahin ng maigi, bali maglalagay tayo ng pampalasa. So, ano ba yung mga kailangan natin? Maglalagay tayo ng soy sauce, any brand na gusto nyo ay pwedeng-pwede naman. Pwede rin kayo maglagay ng dark soy sauce. Then, susundan na rin natin ng suka. Tatakpan at wag hahaluin. Makalipas ang 3 minuto, saka natin yan hahaluin para naman ginagawa natin yon kasi sabi daw para hindi mahilaw yung suka. Wala namang mawawala kung susundin natin yung mga sabi ng mga matatanda, di ba? Then, sangkutsahin ulit natin ang maigi. Mga manay, kung makikita nyo itong manok na hinahalo ko or niluluto natin, ay hindi pa talaga totaling malambot. So, matagal-tagal itong palambutin. So, yung ating pinagpakuluan na tubig, na nandun yung lasa ng ating manok, ay siyang ating ilalagay ulit dito para siya yung magpalambot dito sa ating karne. Kung meron kayong pressure cooker, or meron kayong diuling na lutuan, mas mainam dun nyo to lutuin para dahan-dahan siyang lumalambot. At kapag sa pressure cooker naman kayo nagpalambot neto, mga 20 to 25 minutes ay malambot na kagad to. Bali dito nga ay naglagay ako ng laurel, pampabango, at ito ay ating tatakpan, lulutuin sa mahinang apoy lamang. At dito nga makalipas ang 20 minutes na ating pagpapalambot, so hindi pa yan totaling luto, naglagay po ako ng sugar at MSG o Ajinomoto. Yun po ay optional para dagdag linamlam at mas lalong sumarap ang ating adobo. Takpan hanggang sa tuluyang manuyot gaya nito. So dito nga pala mga manay ay inabot na to ng halos 1 oras mahigit na pagpapalambot natin sa mahinang apoy lamang. Mas masarap kasi kapag ang luto sa adobo ay yung hindi binibigla. Lalo na kapag ganitong native ang ating lulutuin. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang siling labuyo dahil kapag ganitong mga adobo mga manay, lalo na kapag native chicken, masarap kapag may palo ng anghang. Bali, hindi ko nga lang pala pinisat kasi paring ibang bata na gustong kumain ay pwedeng-pwede nilang matikman. So, ayan mga manay, dahil tuyot na to at nagmamantika na,
pwedeng-pwede na nating ihain sa ating pamilya. Nakakatuwa lang isipin mga manay, na yung simpleng libangan mo ng pag-aalaga ng manok hanggang sa dumami sila, pakinabang din naman pala sa amin, lalo na kapag merong bisitang darating. Kasi meron kang pwedeng ulamin, lalo na kapag adobo sa gata. Nako mga manay, mapatinola man yan, sinabawan, sinampalukan, at syempre, ang the best, yung ganitong luto na adobo na maraming sili. Alam ko natatakam na kayo at nagugutom na rin ang mga kasama ko. The best to na pang ulam, lalong-lalo na kapag pinampulutan. So muli, ako po ang inyong madiskarteng nanay. Kaya naman po, tara, kain po tayo. Muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na recipe video natin. Maraming salamat sa panonood.